So sino yun? So sabi ng Katoliko, siya lang ang anak, only begotten son. Pero mababasa naman na mayroong mga kapatid, hindi kami lumalim sa theology. Dahil pagpalaliman namin, hindi makaintindi ang mga common Catholic. Doon lang kami sa itaas. Mabibinyagan ka agad. Tayo dito, mga malalim ng pinag-usapan natin. Hindi kami lumalalim, no? Maraming anak, clear na clear sa Biblia. Then ipagalit-galit mo ang mukha mo. Sabi ni Brother Noe, ibig sabihin para ma-convert rin namin ang mga tao, sundin namin yung mga pastor magpasigaw-sigaw. So, Father, wag. Kailangan ang aura mo, tatay. You are the father of the parish. Dahil pag sundin mo ang aming aura, pasigaw-sigaw, aura yun ni Judas Iscariote. Bakit? Aura yun ni Judas. So, wag mong sundin, Father. So, yun. Pangalawa, na tinanggihan namin na si Mama Mary ay hindi na virgin. Ang katwiran ko noon, katwiran ng mga pastor ganito, dahil bakit hindi tayo maniwala na virgin si Mama Mary? Dahil sila ay nagkatira sa isang tahanan si Jose. Ilang taon doon sa Nazaret. Anong masasabi ni Maria kung wala siyang gagawin, walang gagawin si Jose sa kanya? Nakatulog lang. So hindi tayo papayag na virgin ang mahal na Birhen Maria. Dahil linagay ko ang aking sarili na ako si Jose. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lalaki ako. Ganyan. Ngayon, isang pastor sa Paranaque sinunod last month. Tayo siya. Na-dialogue kami. Wala lang debate, dialogue lang. Sabi niya, ang katwiran ko ng argument ko ng ginamit niya. Dahil linagay ko ang aking sarili na ako si Jose. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hindi ako maniwala na Birhen si Maria. Sagot! Sabi ko, yun ang dahilan, hindi kayo ginawang Jose. Dahil sa mukha pula pa lang, hindi kayo pang Jose. Dahil pag kayo si Jose, masira ang plano sa Panginoon sa buhay ni Maria, galawin mo. Bakit ako isang pastor na kumbinsi na Birhen si Maria? Virgin, dahil Joseph, according to the Bible, was properly informed that the womb of Mama Mary is used for a holy purpose. According to Matthew chapter 1 verse 18 to 22, and the angel of God informed Joseph that what she conceived is from the Holy Spirit, in order that the prophecy of the scripture might be fulfilled, that a virgin in Isaiah chapter 7 verse 14 will conceive and bear his son, and shall name him Emmanuel, which means God is with us. Na-inform si Joseph, isang taong matuwid, hindi kayang gamitin sa isang taong matuwid ang ginamit sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yung mga kaparian, ginamit na sa Panginoon. Ang mga babae, kailangan mag-careful na. Maraming hindi pari dito, yun ang tingnan ninyo. Dahil they are used for a holy purpose. Amen? Tingnan ninyo yung mga babae na nakadagit ng mga pari. One of the most lonely woman in the world. Dahil kinuha mo ang sa Panginoon. So kailangan, kung bata pa kayo, huwag kayong magpunta-punta palagi sa kumbinto. Piliin natin yung mga medyo may edad na. No? Mga nandyan na sa senior citizen period para mailayo sa tukso. Joke lang ha. Palakpakan natin ang Panginoon. Of course naman, as a pastor, wala ring plano. Dahil walang ibang sinisira. Ngunit isang panahon nagulat ako na sa aking pag-akay ng mga Katoliko, marami ring mamislead. Dahil ito ang nangyari ngayon sa Pilipinas eh. Paano? Kailan kaming mga pastor papasok? Tandaan niyo ito ha? Pag mag-awayan na ang mga officer sa kapilya, pasok kami. Fertile ground yun. Fertile ground. Pag mag-awayan na ang mga parokyano at saka ang parish priest, padala kami kaagad ng church planting. Tatayo kami kaagad ng simbahan dahil na-discourage ang mga common Catholic, ang mga weak Catholic na tiningnan ang mga leaders sa parokya, nag-awayan ang mga kaparian at ang mga officers, ang Parish Pastoral Council. That is a fertile ground of another faith. That's why ngayon,
being warriors of our Lord Jesus Christ, we let us be careful of our movement. Baka ito magiging panahon, opportunity, para papasok ang mga bulaang propeta at tangayin ang mga tupang binili sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kung ako sa aking sarili, no, tulad naming mga pastor, may born again, baptist, mga evangelical, magbangayan rin kami. Magbangayan rin kami. Sabi ko, pastor, wag na lang tayo magbangayan. Mas mabuti pa, uwi kayo doon at saka pag-akay ng maraming pastor tulad sa iyo. Kaysa i-compare natin ang masteral mo sa Greek and Hebrew. And then, hanggang ngayon, ilan ng taon, 2 pa lang ang naakay mo. Ang importante ngayon, sinong naakay natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ngayon, mayroon pa kaming paano namin tinitira si Mama Mary? O tingnan nyo, sabi nila na inangkin ni Jesus si Maria na kanyang nanay. Actually, hindi. Tingnan mo sa Matthew chapter 12, verse 46 to 50. Memorize namin yun lahat. Yung mga verses na parang panira sa Katoliko, memorize namin lahat. Yung pabor sa Katoliko, hindi namin sinali pag memorize. Sabi ng mga tao, Panginoon, nandito na ang iyong nanay at mga kapatid, gustong makiusap sa iyo. Sumagot si Jesus, sino ang aking nanay? Sino ang aking kapatid? Sila na nakikinig sa mga salita ng Diyos at tumutupad nito. Tingnan mo mga kapatid, hindi nga inangkin ni Jesus inay niya si Mama Mary. Sumigaw pa si Jesus Actually, depende lang yon kung pastor ang magbasa. Pero kung Katoliko, iba yon ang pagbasa Sino ba ang aking inay? Sino ba ang aking kapatid? Sila na nakikinig at tumutupad sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pero kung born again yun at sa Iglesia ni Cristo, sino ang aking inay? Sino ang aking kapatid? Pero kung Katoliko yun, sino ang aking inay? Tulad ng isang tatay na si Pilimon nagpaaral sa kaniyang anak. Ngayon, malapit ng exam, nagpadala ng sulat si Tatay Pilimon, tay. Sinulat. Ngayon, wala nang eyeglass, hindi makabasa si Tatay Pilimon dahil, walang eyeglass, pinabasa niya sa isang tambay. Ginanon pagbasa, Dear Tatay Pilimon, padalhin mo ako ng pira dahil hindi ako maka-exam kung walang pambayad sa tuition. Anak mo, Renato. Sabi ni Pilimon, dahil lang nakapag-aral na ng kolehiyo, sigaw-sigaw na. Nalungkot si Tatay Pilimon doon sa ilalim ng kahoy. Bigla na lang dumaan ang katikista. Sabi ng katikista, Tay, bakit malungkot kayo dyan? Sabi niya, itong anak ko, nakapag-aral lang ng kolehiyo. Grabe, sakit magsalita. Tay, ako daw magbasa sa sulat niya. Sabi niya, sige, ikaw Dear Tatay Pilimon, Tay, padalhan mo na ako ng pira dahil pag hindi kayo magpadala, Tay, hindi ako maka-exam next week. Anak mo, Renato, sabi ni Tatay Pilimon, yun ang mabait na anak. So, depende pala kung ang nakabasa sa Biblia, born again o Iglesia ni Cristo. So, huwag tayong maniwala kaagad sa pasigaw-sigaw dahil modus operandi namin yan para ang Katoliko makaganyan. Ngayon, yung nakita ko ang mga paratang namin sa kay Mama Mary, na ang aming argument, bakit tadaan pa kay Maria? Diretso na sa Diyos. Diretso na kay Kristo dahil John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Yun ang argument namin. Pero pumasok sa aking isip, mga kapatid, bakit si Jesus hindi nagdiretso pagpunta sa sanlibutan? Dumaan muna sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria. There is a significant. Kung ang Panginoon ay dumaan sa sinapupunan ni Mama Mary, kung dumaan muna siya sa kay Mama Mary bago magpunta sa atin, makatuwiran, nadadaan muna tayo sa nanay ng ating tagapagligtas bago tayo lalapit sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Doon ko nakarealize, parang hindi maganda itong sa amin. Memorize namin ang mga verses sa Biblia, ngunit nagdevelop kami ng galit kay Mama Mary. Sana yung na-realize ko noon, mga kapatid sa pastor, na
dumami na ang kaalaman namin sa Biblia, mas lumalim ang pagrespeto sa babaeng nagmamahal at nag-aaruga ng ating Panginoon. Ngunit mas lalong araw-araw kaming nag-Bible study, mas lalong lumalim ang aming galit laban sa inay ng ating Panginoong Jesucristo. Kinukumpara ko, kung ito ang mga Katoliko, ito ang mga hindi Katoliko, mga born again, magsabi, ang Katoliko, 30% lang ang kaalaman sa Biblia. Ito mga born again, 95%. Ngunit, inaway nila at binastos ang aking nanay. Sinong pipiliin ko? Itong kunti lang ang nalaman, ngunit rinirespeto ang aking nanay, o itong maraming nalaman, bastos, binastos ang aking nanay. Ang pipiliin ko ang Katoliko, sila ang paunahin ko pagpasok sa langit dahil rinirespeto nila ang aking nanay at ginagalang ang babaeng nagmamahal at nag-aaruga sa akin. Doon ako nakarealize as a pastor. Ngunit I keep it in my heart because my tatay is also a debater. Pero alam niyo noon, makipagdebate kami pero makahiring kaming Catholic Faith Defender, hindi na kami magpunta. Then mag-usap-usap lang kami, wala na tayong makuha niyan. Catholic Faith Defender na yan. Wasting money and time yun. Pabayaan na yan. Dito tayo sa mga bata na Katoliko. Dahil ang mga bata na Katoliko, kunti pa ang nalaman, madali pang makonvert. Pero itong mga Catholic Faith Defender, isang buwan, marami na nalaman, hindi pa makonvert, naubos ang oras sa kapira mo, pabayaan mo na yun sila dyan. Dito tayo sa mga estudyante. That's why estudyante ang focus namin. Ngunit mga kapatid, nakita ko na ang role ni Mama Mary, the Mother of God, bakit Diyos? Doon ko nakarealize. Yung tinanong ako ni Father Domingo topic sa Pardo, paano mo yan naiintindihan? Na siya ay nanay ng Diyos dahil ang lumabas sa kanyang sinapupunan Diyos. Ang pinanganak niya Diyos, Emmanuel. Kung ang lumabas sa kanyang sinapupunan, nagiging kapitan, inay siya ng kapitan. Ang lumabas ng kanyang sinapupunan, Diyos, inay ng Diyos. Amen? Now, yung nakita ko yan, sa aking pagmuni-muni, nakita ko ay discovered in the Bible, biblically speaking, na Mama Mary has participated in the plan of salvation. Sa amin, wala. Si Mama Mary, walang kwenta, walang halaga. Yung tiningnan ko ang nakasulat sa Biblia, na he was informed, and the angel Gabriel in Luke chapter 1 verse 26 greeted Mama Mary, "Hail favored one, the Lord is with you." And Mary was greatly troubled at what was heard and pondered what sort of greetings this might be. But the angel said to him, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive and bear a son, and he shall be named Jesus, and the Lord God will give him the throne of David his father, and his kingdom there will be no end." Doon ko nakita na si Mama Mary pala ay ang kaniyang role napakalaki sa Biblia. Pero kaming mga pastor, we skip always Luke chapter 1. Doon ko na-discover na ang ganda sa simbahang Katoliko, hindi lang may Diyos Ama na nagmamahal sa atin, mayroon pa ring nanay na nagmamahal sa atin in the person of the Blessed Virgin Mary. Kami walang nanay. Hinahanap pa namin ang nanay namin. Tinitiwalag na namin ang ibang nanay. Tinitiwalag na. Hinahanap pa namin ang aming nanay. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakita. Dahil sa simbahan, hindi pwede walang nanay. And I realized, in my prayer, before accepting the baptism of the Catholic Church, na ang unang inay na si Eve, abandon her responsibility as a mother of all the living. Ngunit, ibinigay ng Panginoon si Mama Mary na magiging nanay sa ating lahat dahil hindi man natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos kung walang nanay na nag-aaruga sa atin. Amen? Kaming mga born again, walang nanay, walang mama. Doon na lang kami sa auntie na lang kami lumapit dahil walang mama. Kumplito ang Katoliko, doon ko nakita. So, yung pagtingin ko sa encounter ni Elizabeth at sa kanyang Mama Mary, yung sabi ng Biblia, "And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, the infant in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit." Elizabeth shouted, "Blessed
you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why is it allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Because when I hear the sound of your greetings, the infant in my womb leap for joy. Blessed are you, Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mama Mary answered, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has mindful of me, the humble state of his servant. Behold, from now on, all generation will call me blessed. Kami mga protestante, mga born again, hindi kami tumawag na blessed si Mama Mary. Kami lang ang generation na tumanggi tatawag. Delikado kung saan kami galing, di ba? All generation will call me blessed. Ang generation ng born again, mga Baptist, hindi tumawag na blessed. Delikado doon ko nakita, delikado kami. And another analysis na aking nakita, the first mother encountered the devil, and the first mother was defeated by the power of the devil because she listened to the words of the devil. But the second mother will accept the challenge. In that second challenge, the Almighty God assured us that the second mother will defeat the dragon. According to Genesis chapter 3 verse 15, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and your offspring. You will strike at his head, but he will strike at your head. Yung nakita ko yun, mga kapatid. Bangayan si Mama Mary at saka si ang dragon, mag-away sila. Sabi ko, Lord, saan kami papanig? Yung kinuklos ko ang aking mata, nakita ko na ang lahat ng mga Katoliko doon sa likuran ni Mama Mary, habang nakipaglaban siya sa dragon, lahat ng mga Katoliko. Pero I close my eyes again, nakita ko ang lahat ng mga born again doon sa likuran sa dragon. Nakinabahan ako. Then, imposible man na doon kami sa panig ni Mama Mary dahil sa picture pa lang sinunog na namin. Imposible kung doon kami papanig kay Mama Mary. Yung I close my eyes again, parang doon kami sa likuran ng dragon. And I realized in my analysis that in this second encounter of the second mother and the dragon, Jesus Christ will use all his power that his mother will not be the second victim again against this monster that victimized many children of the Catholic Church. That's why tayong mga CFD, mga converted pastors, ako sa aking buhay, I spent more of my times na pupunta sa mga pinaka-lowest level para iliwanag sa kanila ang katotohanan, para maibalik sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Then, alam niyo, brothers and sisters, yung nakita ko yan, nawala yung galit ko sa mga pari. Noon, grabing galit ko sa mga pari. Dahil sabi man ng lolo namin, yung pari, bulaang propita yun. So, grabing galit ko sa mga pari. Ngunit yung nabasa ko ang Malakay chapter 2 verse 7, for the priest lives preserved knowledge. People should go to them and ask my will, because they are the messenger of the Almighty God. Ang tungkulin sa mga kaparian, ang pagtuturo sa tamang kaalaman sa Diyos, ang mga tao ay kailangang doon lalapit sa kanila dahil sila ang sugo sa makapangyarihang Diyos. Sinong sugo na tinutukoy? Hindi si Brother Felix Manalo, kundi ang kaparian. Amen? Marami ring mga Katoliko na mislead, na naniwala na si Manalo ay isang anghel na lumilipad galing sa silangan. Pero kung tingnan natin, totoo bang anghel? Anong katangian sa anghel? May pakpak. Siya mayroon bang pakpak? Siya ang pinakaunang anghel na naglakad lang hanggang ngayon, hindi nakalipad. Kasi yun ang harapin natin ng mga bulaang propeta. Amen? Dahil naglakad lang eh. Ang anghel na yan, maraming nga mislead. Ito ang responsibilidad natin. And by the grace of God, yung nakita ko ang lahat, kahit na founder ako sa isang born again group, may pira na ako, madali man lang maghanap ng pira kung
mayroon kayong relihiyon na itinatayo. Dahil ang mga American madali mag-trust, no? Maniwala basta mayroon kayong legal identity. So, may pira na sana. Yung mga kasama ko, yung pastor, mga classmate, may mga sasakyan na, may mga school na natayo. Ngunit ako ngayon, dahil ako lang ang nagiging Katoliko sa aming mga classmate, naglakad pa rin, pero walang problema sa akin. Ang importante, naririto na sa loob, sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. At kami mga converted pastor ay palaging tumitingin sa inyo mga apologies. Na habang ako ay nanalangin sa Panginoon, praying for you always, na kayo ay protektahan ng Panginoon. Bakit? Galit si Satanas sa inyo. Maraming Katoliko hindi natuloy pagka-born again dahil sa inyo eh. That's why kayo, hinahabol kayo dahil sa mga apologetic seminar ninyo. So ngayon, hinahabol kayo ni Satanas, anong gawin? Alam na natin kung anong gawin ni Satanas. Kung kami naman ng mga pastor noon, mayroon kaming quorum, saan ang nagkagulo ngayon na parokya? Saan ngayon ang kapilya nagkagulo? Saan yung pari na isyo? Doon kami kaagad papasok. That's why sa atin ngayon, sa ating mga tagapagtanggol, tagapagdipinsan simbahang Katoliko, mamahalin natin ang ating mga kasamang tagapagtanggol. Kahit na hindi sila tulad sa pag-iisip natin, ang importante na natili sila sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Amen? Kahit na, tulad sa akin, mayroong isang pastor mag-convert, hindi kami magka-agree sa isang point. Hindi ko na siya pupuntahan para lang mag-away kami dalawa. Pastor, ipagpatuloy mo lang yung pag-akay sa iba pang mga pastor. Dahil hindi man tayo magkaintindi, dahil kayo, Baptist, ako, Presbyterian, kayo, born again, ako, evangelical, iba-iba ang mga background. Ang importante, dito tayo na natili sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Amen? Ipanalangin natin. Sabi nga ni Jose, yung umuwi na ang kanyang mga kapatid sa Kanaan, yung uwi na sila, yung biglang sinabi ni Joseph, ako si Joseph! So, nag-blim-blim na sila. Kayo nga bininta natin sa Egypt. Pero sabi ni Joseph, do not be afraid. Do not blame yourself. You have plotted evil against me, but God turned it into good in order to save many people's life. Kahit na nagplano kayo ng hindi maganda sa akin, do not blame yourself. Huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili. Kahit na nagawa ninyo ito sa akin, dahil itong mga masamang pangyayari ay the Lord is turning it into good in order to save many people's life. Maraming mga problema. As apologists, kahit na ako ngayon, na yung pinanindigan ko na i-register sa SIC ang Association of Converted Pastors, maraming mga humaharang. Kahit na mga classmate kong pastor noon, wag! Pag ano lang kayo dyan, pero nakita ko mas maganda. Para kung mayroon mang mga biyaya, mailagay sa account number in the name of the association, hindi sa aking pangalan. Dahil marami nang nagdududa na yumaman na si Brother Nui, pasakay-sakay na palagi ng eroplano. So kailangan mayroong proper organisasyon, doon malagay ang pira. Para kung marilis man, mayroong kagamitan, mayroong nakarecord sa withdrawal. Hindi ako palaging maturo. So ginawa ko yan. Dahil alam niyo mga kapatid, yung nakita ko ang katotohanan, I made my decision to be baptized in the Catholic Church by the grace of God. I was baptized in October 4, 2007, pinakaunang pastor sa Diocese of Cebu na nagiging converted sa simbahang Katoliko. Yung binyagan ako, maraming mga pagsubok, my own family, issues left and right. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ako maka-promise na hindi ako magkamali. Ngunit i-promise ko sa iyo na kahit magkamali ako, hindi na rin ako tatalikod sa simbahang Katoliko, ang simbahang itinayo mo. Binigay sa Panginoon ang kaloob na makapunta ako sa Hulilan. Nakapunta ako sa Hulilan. Nakita ko doon na mismo sa bahay ni Mama Mary ni Jesus sa Nazaret.
Katolikong simbahan ang nakatayo. Pagpunta ko sa bahay ni San Pedro sa Capernaum, Katolikong simbahan. Sabi ng aking makasamang pastor, hindi, the church is the assembly of the believer. Mali yun dyan, hindi building. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Yung simbahan mo na hindi nakatayo dito, yun ang i-recommend mo? So, hindi, the church is not a building. But the church build a building kung saan sila magtitipon-tipon. Sabi nga ng lolo ko, hindi Katoliko, mali ang Katoliko. Pagpunta ko, nabrinuwas ako sa aking lolo. Pagpunta ko doon, Katoliko pala. Sa bahay ni Peter, sa bahay ni Mama Mary sa Nazaret. Sabi ko, Lord, patawarin mo ang lolo ko dahil hindi man siya nakapunta sa Hulilan. Hindi nga nakapunta ng Boracay, sa Hulilan pa ba? So of course mga kapatid, yung pag-uwi ko sa Pilipinas, dala-dala ko ang mga picture doon sa bahay ni St. Peter, sa bahay ni Mama Mary, ang aking tatay. Hindi ako maniwala na si Maria, inay ng Diyos. Sabi ko, tay, pag ipagpatuloy mo yung pagsunog sa mga larawan ni Mama Mary, tay, ang masaktan si Jesus. Wala yun sa Biblia. Siya, of course naman. Hindi man yung kailangang ilagay sa Biblia yung panununog mo. Basahin mo sa Biblia. Ganyan ang tatay ko. Basahin mo kung mabasa ba na dinala ni Jesus si Maria sa langit. Wala kang mababasa sa Biblia, Noe. Nagkamali ka. Kahit isang verse, walang mababasa na dinala ni Jesus ang kaniyang nanay sa langit. Sabi ko, sa Luke 23 verse 43, dinala ni Jesus ang magnanakaw sa langit. Sabi ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian, sabi ni Jesus, ngayon, dadalhin ko kayo sa aking kaharian. Kung dinala ang magnanakaw, insulto yan, iniwan ang nanay, ang magnanakaw ang dinala. Imagine, ang magnanakaw dinala, ang nanay iniwan. Kung si Jesus may capacity, if Jesus has the capacity to bring the thief into heaven, there is no reason that Jesus has no capacity to bring his mother into paradise. That is a great insult. Hindi na kailangan basahin pa sa Biblia pa. Sabi, na ganyan aking papa. Ang nanay mo mag-collapse. Dalhin mo sa ospital, hindi. O born again ka na. Magsabi na, wag mo na. Basahin mo na natin sa Biblia kung dalhin ba natin si mama sa Biblia. Na. Sorry, Gidma, dahil wala sa Biblia, oh. Kahit na wala sa Biblia, dalhin dahil it is a great insult. According to the Gregory of Tours 8 Book of Miracles, sabi ng tradisyon na Mama Mary, when she was in the old age, they put him here in a place, and the apostle expected that Jesus will come according to the tradition, and behold, Jesus comes and stood by their side, and after Jesus received the body of his mother, he commanded his angels to bring his mother into paradise. Yun ang nakasulat sa tradisyon. Hindi kami maniwala ang tradisyon. Walang tradisyon! Hindi tayo maniwala ang tradisyon. Pero maniwala kami na, pag sabi, di ba nandyan sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 2, na you follow the tradition. Sa amin doong Bible, sinalihan namin teaching. Matalino man kaming mga pastor. Linagyan namin teaching para hindi mabasa ang tradisyon. But halatang halata naman, kahit na isipin natin, based on our conscience, hindi papayag si Jesus na ang babaeng nagmamahal sa kanya ay maiwan sa mundong ito kung saan siya dadalhin niya. Dahil sabi nga niya sa John 14 verse 1 to 3, do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me, because in my Father's house are many mansions. If it is not true, I will not tell you that I will go there to prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Ibig sabihin, kung may plano si Jesus na dalhin tayo sa langit, mas lalong may plano siya sa kaniyang nanay. Amen? Sinuswerte kami mga born again, mag-una pa kami kay Mama Mary sa langit. Di ba?
Pero sino mag-una doon? Yung nagmamahal at nag-alaga sa ating Panginoon. By the grace of God, my mother and father and sisters decided to become Catholic. Walang hintuang diskusyon for almost 2 years. Dahil ako, it is my attitude na hindi ako nangangaway, pero hindi din talaga ako magpatalo sa harapan ng mga pastor. That's why sa ngayon, by the grace of God, nabuo ang asosasyon ng converted pastors para kung kunin man ako sa Panginoon, mayroong kahalili kaagad at mayroong identity ang mga converted pastors sa buong Pilipinas. Of course, maraming sakit sa ulo. May mga pastor na nakukonvert na ang kanilang attitude, pangliligaw lang, pangliligaw sa mga katikista, ganyan. So, may sabi ng isang pari sa Bukidnon, brother, i-pull out mo ang tao mo dito. Ang sekretary nilang ang hindi linilagawan dito. Of course, part yon sa ating maturity, purification, sa paglingkod natin sa simbahang Katoliko. So sa oras na ito ang aking hingiin sa inyo, mga apologies, bilang isang pastor na naging Katoliko. Ako man ang nakaalam kung kailan kami papasok pag mag-away-away na. So tayo, let's be careful pag uwi natin sa ating mga chapter na hindi tayo kaagad mag-react kung mayroong mga problema sa mga kasama natin. Dahil gamitin namin yung mga pastor. Noon itong mukha ko napakahudas, ngayon hindi na hudas, pareho na sa Panginoon. Amen? Dahil sabi ng isang hudas ka nuwi, nagkatoliko ka, pastor ka sana. Sabi ko, okay lang dahil itong pagkahudas namin, itong pagkahudas ko may pag-asa. Dahil araw-araw akong kumakain sa katawan ng Panginoon, mawas out lang ito. Pero yung pagkahudas mo, wala ng pag-asa dahil wala kayong Eucharistia eh. So ito ngayon mga kapatid, na hawakan natin ang tungkulin na ibinigay natin sa Panginoon. Hawakan natin hanggang sa ating kamatayan. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, gusto ko lang sa ating pagtapos, hindi ko man masabi lahat ang reason of my conversion. Ngunit mayroon rin akong talk after now. After this talk, I will proceed to another venue. But I'll be praying for you na sa pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan, dala-dala ninyo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Na kaya nating mahalin itong mga brothers na nagbibigay ng bigat sa ating puso. Kaya natin silang mahalin. Dahil sa totoo lang, kung iiwan nila ang Katoliko, tayo man ang masaktan. That's why sa mga pastor na nakapasok na sa Katoliko, binigay ko ang lahat na pasensya. Ang importante na natili sa simbahang Katoliko. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, gusto ko lang tawagin ang mga converted sa Metro Manila, wag lang muna ang Visayas at Mindanao. Gusto kong tawagin ang ating mga kapatid na mayroon tayong Muslim na ngayon naging Katoliko na, Brother Robert and Brother Jericho. Please come forward. Isang pastor ng Born Again, Brother Gary Sanchez. At saka isang madre na muntik ng magiging pastora, pero ngayon nagiging madre na rin dahil nakita ang katotohanan. Tawagin natin Sister Sor. Isang born-again pastor na si Brother Alejandro. Tawagin natin sila. Ito ang mga convert natin. At saka marami pa mga convert na galing sa iba't ibang dako ng Pilipinas na ngayon naririto kasama natin. Gusto ko ring mabanggit ang mga kasama ko galing sa Cebu, si Brother Paul at saka si Brother Sunny. No, naririto rin. Ito, i-recognize ko rin sila. Nandito pala. So, ngayon, mga kapatid, God will make a way. Kami committed na rin, ako personally, kung ano mang mangyayari, dito na rin ako magpakamatay sa Simbahang Katoliko. Na maraming mga trials. Sometimes, hindi tayo maintindihan. Pero ang importante, nagpapatuloy tayo sa ating tungkulin bilang mga sundalo sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Uuwi tayo
dalhin natin ang pag-ibig at pagmamahal. Ang ating mga isip at puso nagiging kumplito sa katalinuhan at kaalaman. Ngayon, kumplituhin natin ito. Dahil sabi ni Apostol Pablo na walang halaga kahit narito sa akin ang lahat na kaalaman. Kung walang pag-ibig, wala itong kabuluhan sa mata ng Diyos. So uwi tayo, last day ngayon, my prayer for you na ingatan kayo sa ating Panginoong Diyos. Alam ko na maraming nagalit sa atin. Ako, I'm always threatened. Kahit na sa comments ko lang sa Marawi, nagiging malaking usapan sa Facebook. Sabi nila, na-hostage na si Father Suganob, mga madre. Sabi ko, wala bang born again na sali pagka-hostage? Mayroon rin nag-comments na, una silang tumakbo, brother. Oh. Sabi ng sunod na comments, makita ka namin, brother, patayin ka namin ba? Comments na sa marami, nagtanong lang nga eh. Kung mayroon bang born again na sali pagka-hostage? Wala. Ang Katoliko ang victims of persecution. Matthew chapter 24 verse 9, dadalhin kayo sa mga hukuman, papatayin kayo dahil sa aking pangalan. Handa tayong harap kung anong mangyari sa ating buhay. Sa ating papagkibaka, sa ating pagdipin sa simbahang Katoliko, wala na tayong ibang iniisip. Kung mamamatay man tayo dahil sa ating panindigan sa katotohanan, tanggapin natin. Ito ang pinakamahalagang alay sa ating Panginoong Diyos. So sa oras na ito, mga kapatid, let us pray together. I'll ask you to close your eyes. Panginoon, salamat sa iyong magandang kalooban. As we make the sign of the cross, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we recognize you, Almighty God. Nakatayo ako sa harapan sa iyong mga anak para hingiin sa kanila na manindigan hanggang sa katapusan ng aming paghinga. Panginoon, maawa ka sa iyong mga anak na sa kanilang pag-uwi, dala-dala nila ang pag-ibig at pagmamahal. Kahit na hindi magkapariha ang aming mga pag-iisip sa aming mga kasamang tagapagtanggol, ngunit mahal namin sila, Panginoon. Turuan mo kami na mag-focus kami sa mga nawalang mga tupa. Uwi kami, puntahan namin ang mga tupa na inaakay sa mga bulaang propeta. Harapin namin ang mga bulaang propeta, Panginoon, upang ang mga tupa na naligaw ay may pabalik sa iyong kawan. Sabi mo nga ng John chapter 10 verse 16 na mayroon akong ibang tupa na wala sa kawan na ito. Darating ang araw na sila ay magiging isa na lang ang kawan at isa na lang ang pastol. Ito ang aming hinangad, Panginoon. Kahit na kaming mga converted pastors na naririto ngayon, palagi naming pinapanalangin ang mga Catholic faith defenders sa buong Pilipinas. Alam namin na ang pinakaunang galit sa amin, si Satanas. Dahil ginamit mo ang iyong mga anak para paglabanan at panindigan ang katotohanang natanggap namin mula sa iyo. Narito ang mga convert sa aking likod at mga convert pa na nakaupo dyan sa mga upuan. We offer our lives. Na sana, Panginoon, makita-kita pa kami sa sunod na taon. Hindi kami magkahiwalay. Dahil tinawag mo kami, Panginoon, para panindigan. Lalo na si Mama Mary na palaging sinisira. For 15 years, wala akong ibang ginawa ang paninira kay Mama Mary. Ngunit, na-realize ko, Panginoon, na itong ginawa ko na pagbastos kay Mama Mary, kayo ang nasasaktan. Nagsisi ako sa aking buhay. Kahit na hindi ako perpekto, Panginoon, nadesisyonan ko na magbalik sa iyong simbahan. At sana, Panginoon, hindi lang kaming mga pastor ang naririto, ang maakay pabalik sa iyong simbahan, kundi hipuin mo pa ang marami pang mga pastor na galit sa iyong simbahan.
na sila rin ay makabalik sa simbahang itinatag mo. Hindi ito namin magagawa, ngunit walang imposible sa iyo. Sabi nga ni Angel Gabriel, for in God nothing is impossible. Sa Panginoon, sa mga problema na hinaharap namin ngayon, tulungan mo kami na hindi namin isipin na ang mga kasama namin sila ang nagpabigat. Alam namin na ang real naming kaaway, ang totoo naming kalaban, si Satanas at ang mga demonyo na nagmotivate sa mga bulaang propita para magbiktima sa mga tupa na nandyan sa iyong kawan. Uuwi kami, Panginoon, na nagkaroon ng bagong lakas at sigla sa aming puso upang ipagpatuloy ang misyon na binigay mo sa amin. Kahit na ako, Panginoon, galing sa Cebu pumunta sa Manila, kahit na walang tahanan, pumunta ako para mapuntahan ang aking makilalang mga pastor. Hanggang ngayon, I survive for almost 4 years na kinalimutan ko na ang aking sarili para lang maipagpatuloy ang misyon na ibinigay mo sa akin at sa iba pang mga convert sa buong Pilipinas. Kayo, Panginoon, ang hanap ng paraan na maipagpatuloy namin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ito, Panginoon, ang pinaka-importante. At alam namin na kayo, Mama Mary, nasaktan kayo kung kami ang mag-away-away dahil kami ang iyong mga anak. Paano man ang aming kaalaman kung hindi kami magkaintindihan? Gusto naming matuwa ka, aming ina, na sana ang iyong pagmamahal bilang ina ay sumusubaybay sa amin, sa mga pastor na mga convert sa buong Pilipinas. At this point, I want to sing this song, God Will Make a Way. Kahit na sa mga mabigat na hinaharap natin, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His day, He will make a way. He will make a way. Mama Mary, tingnan mo ang iyong mga anak. Kami ay sa iyo. Kami ay iyong mga anak. Ikaw ang aming ina. Hindi ka kinikilala sa maraming mga tao sa Pilipinas, lalo na ang tulad sa akin ng mga pastor. Mama Mary, tingnan mo kaming lahat. Kasama ka namin sa aming pag-uwi bilang aming nanay sa aming buhay. Turuan mo kami. Saan kami lalapit? Anong isabi namin sa mga taong pupuntahan namin para maakay namin pabalik sa simbahan ng iyong anak? Lipuin mo ang mga puso namin, Mama Mary, dahil alam namin na ang paghihipo sa isang nanay ay nagbibigay ng sigla at inspirasyon sa aming paglilingkod sa iyong anak. Hipuin mo kami. Ipaalaala mo sa amin na mas mahalaga ang aming mga kapatid kaysa aming mga ugali. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Mama Mary. Kayo ang aming mapagmahal na nanay. As we continue singing this song, let us continue to contemplate the love of Mama Mary. Sa ating pagtingin, ang Simbahang Katoliko na natiling united as we obey our Pope Francis, sa ating mga obispo, dahil sa alam natin ito ang simbahang itinatag ng Panginoon. Siya ang hanap ng paraan para tayo ay patuloy
na magkakaisa magmamahalan hanggat sa katapusan sa ating buhay. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for His name, He will make a way. He will make a way. Brothers and sisters, Brother Noe Dora and the Association of Converted Pastors of the Philippines. Let's give them a big round of applause again. May I please call in the CFD National Advisor, Father Lucas Enoch, to award our certificate of appreciation to our beloved brother